Kinabukasan, isang magarbong salo-salo ang inihanda sa mansyon matapos dumating ang ilang bisita. Mga kaibigan ni Don at ilang kaibigan ni Jewel na gusto ring batiin si Jewel matapos silang malaman ng tungkol sa engagement. Masaya ang paligid at kitang-kita ang kasabikan sa mukha ng mga bisita nang makita si Jewel. Jewel, hindi mo man lang sinabi na engaged ka na. Kailangan namin ng full details. Natatawang sabi ng isa sa mga bisita habang niyayakap siya. Oo nga, bakit ngayon lang namin nalaman? Dagdag pa ng isa. Pasensya na, medyo naging busy lang. Pero butit nakarating kayo. Nakangiting sagot ni Jewel habang iniikot ang tingin sa kanyang mga bisita. Habang nag-uusap sila, pumasok na si Doña Esmeralda. Unlike sa mga dati niyang sinusuot noong unang araw niya dito sa mansyon, isang mamahaling dress na ang kanyang suot-suot na lalong nagpatingkad sa aristokrata niyang dating. Nagulat ang mga kaibigan ni Don nang makita siya. Agad silang lumapit sa kanya para magbigay galang. Magandang hapon po, ma'am, sabi ng isa. Si Ralph, sabay bahagyang yuko bilang tanda ng paggalang. Hindi namin alam na nandito po pala kayo, Doña Esmeralda. Ang akala namin ay nasa Netherlands pa kayo. Saad naman ni Brent. Oo nga po, ma'am. Pero masaya po kami na nandito kayo. Ang tagal din po namin hindi kayo nakita. Sabi naman ni Bianca. Nagkatingin na ng iba pang bisita. Nagtataka kung sino ang matanda. Maging si Jewel ay tila nag-aalangan ngunit gumiti at pinakilalang matanda sa kanila. Siya nga pala. Siya si Manang Esme. Siya ang bagong kasambahay namin dito sa mansyon. Casual na pagpapakilala ni Jewel. Agad namang lumipat ang tingin ng mga kaibigan ni Don kay Jewel at binalik kay Doña Esmeralda. Halatang nagulat. Nagtataka sila at isa sa kanilang hindi mapigilan na magsalita. Anong kasambahay? Siya ang nanay ng fiancé mo si Don. Sabi nila, hindi mo lubos na makikilala ang isang tao hanggat hindi mo pa ito nakakasama ng matagal o araw-araw. May mga ugali kasing kayang itago o ipakita lamang sa paraang gusto nilang makita ng iba. Lalo na kung hindi mo sila palaging nakakasalamuha. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming nagugulat o nadidismaya pang unti-unting lumalabas ang tunay na ugali ng isang tao matapos silang makasama ng mas matagal. Minsan, ang inaakala mo mabait at maunawain ay may tinatagong ugali pala na hindi mo inaasahan at doon mo lang talaga mapapatunayan kung sino sila sa likod ng maskara na kanilang sinusuot. Kaya naman napakahirap talagang magtiwala dahil maaaring ang inakala mong isang anghel ay may tinatagong kulo pala na pilit lamang niyang ikinukubli. Minsan, ang taong akala mong maamo at busila kang puso ay may lihim palang kasinungalingan o ugali na hindi inaasahan. Kaya bago natin ibigay ang buong tiwala sa isang tao, mas mabuting kilalanin muna silang mabuti. Hindi lamang sa mababaw na pakikitungo, kundi sa totoong kulay na unti-unting lumilitaw sa paglipas ng panahon. At ang aral na yon ay isa sa mga nais matutunan ni Doña Esmeralda ng nag-iisang anak niyang si Don Montenegro. Ayaw niyang basta-bastang magtiwala si Don sa isang tao nang dahil lamang sa isang mabuting ugali o kabutihang ipinapakita nito. Para kay Doña Esmeralda, ang tunay na pagkatao ay isang taong hindi nasusukat sa panlabas sa anyo o sa panandaliang pagpapakita ng kabutihan, kundi sa kung paano itong kumikilos sa paglipas ng panahon, lalo na kapag wala ng dahilan para ito ay magpanggap. Hindi mo pa siya lubos na kilala, gusto mo na kaagad siyang pakasalan? Anak naman, naiintindihan ko naman na malaki ang utang na loob mo sa kanya dahil sa naligtas kanya. Ngunit hindi kailangan na umabot sa ganito. Marami namang ibang paraan dyan para masuklian mo ang kabaitan niya sa'yo. Kasalukuyang nasa malawak na sala ng Montenegro Mansion ang mag-inang sina Esmeralda at Don Montenegro. Pinapangaralan ng Donya ang anak dahil sa padarag nitong mga pasya sa buhay.
Ma'am, pinag-isipan ko na po ito ng mabuti. Katwira naman ng Don sa ina. Tumayo si Doña Esmeralda sa harap ng anak. Baka sa mukha niyang pagkainis sa biglang naging desisyon ng anak na para bang hindi man lang nito pinag-isipan ng mabuti. Si Don naman ay nakaupo lamang sa isang antigong upuan. So, ipapakasal mo talagang sarili mo sa babaeng hindi pa natin sigurado kung siya nga ba talagang nag-donate sa'yo noon? Matigas na tanong ng Donya habang nakahalukip-kip. Huminga naman ng malalim si Don bago sumagot. Ma'am, napatunayan naman na ni Jewel sa akin na siya ang babaeng yon. At saka, habang lumilipas ang araw, natututunan ko na rin siyang mahalin. Nangako ko noong kay Dad na kung sino man ang babaeng nag-donate sa akin nung kailangan na kailangan ko ng tulong, ang siyang nagdugtong ng buhay ko, ay siyang pakakasalan ko. Nahanap ko na siya, Ma'am, at natutunan ko na ring ibigin. Hindi ko kailangan na hintayin pang mas makumpirma ang bagay na yon para lang patunayan sa'yo na siya ang gusto kong makasama habang buhay. Mahal, ilang buwan pa lamang mula nung makilala mo siya at nung sinabi niya sa'yo na siya ang babaeng nag-donate sa'yo. Napailing si Doña Esmeralda. Halatang hindi siya kumbinsido. Paano kung nagkamali tayo? Paano kung hindi siyang babaeng nagligtas sa'yo noon? Paano kung ginagamit ka lang niya? Anak, minsan na tayong naloko ng mga taong pinaniwalaan natin noon. Ayoko maulit yun ngayon. Jewel is not like that, Mom. Bakit hindi mo malang ba siya subukang kilalanin ng hindi iniisip na may masama siyang intensyon? Mabuting tao ang babaeng pakakasalan ko, Mom. Kung talagang masamang intensyon niya sa akin, una pa lang, hindi na sana niya ako tinulungan. Pinoprotektahan lang kita, Don. Hindi lang basta pangalan ng pamilya natin ang iniingatan ko dito, kundi ang kapakanan mo rin. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin na malaman natin ang totoo. Dahil alam ko na kaya mo lang siya pakakasalan dahil siya ang babaeng nag-donate sa'yo ng kidney noon dahil gusto mo matupad ang ipinangako mo sa iyong ama. Ngunit paano kung hindi nga talaga siya ang babaeng yon? Paano kung nagkamali lang tayo? At simula pa lang hindi na talaga magandang intensyon niya sa'yo. At paano kung siya nga, Ma'am? Ano, mababago ba natin ang tingin mo sa kanya? Tatanggapin mo na ba siya? May pait sa boses ni Don. Napatingin si Doña Esmeralda sa anak. Saglit na natigilan. Pero sa huli, matigas pa rin ang kanyang sagot. Depende kung anong motibo niya. At kung kaya niyang patunayan na siya nga talagang babaeng nagligtas sa'yo noon. Napabuntong hininga ng malalim si Don. Bakit mahirap kang paniwalaan na mabuting tao si Jewel, Ma? Wala naman po siyang ginagawang masama. At sigurado akong hindi niya rin naman magagawang magsinungaling. At akuin na siya nga ang babaeng nag-donate sa akin ng kidney noon. Umiling si Doña Esmeralda. Hindi pa rin matinag sa paninindigan nito. Mabait? Maaring mabait siya sa paningin mo pero hindi ako basta-bastang naniniwala sa mga taong hindi ko lubos na kilala doon. Lalo na kung may posibilidad na ginagamit ka lang nila. Sa panahon ngayon, mahirap nang ibigay ang tiwala natin sa iba. Ma'am, hindi ganun si Jewel. Matalim naman na tumingin si Doña Esmeralda sa anak. Kung talagang hindi siya ganun, patunayan mo sa akin. Hayaan mong makilala ko siya ng mas mabuti at mas malalim. Hayaan mong makasama ko siya. Makausap at makita kung tunay bang sinasabi mong kabutihan niya. Kung wala siyang tinatago, hindi siya matatakot na makasama ako, hindi ba? Tahimik na napaisip si Don. Alam ni Don na hindi magiging madali ito para kay Jewel. Pero kung ito lang ang paraan para tuluyang makumbinse ang kanyang ina, wala siyang ibang mapagpipilian. Fine, Mom. Makikilala mo siya ng husto. Hahayaan kita. Pero sana, kapag nakita mo nang hindi naman siya masamang tao, matanggap mo na siya. Tumango naman si Doña Esmeralda, ngunit nananatiling seryoso ang ekspresyon. We'll see, Don. We'll see. Napasandal si Don sa upuan. Tinitigan ng ina na seryosong nakatitig sa kanya. Alam ni Don na matigas ang ulo ng kanyang ina. Isa nga iyon sa bagay na namanan niya mula dito.
At kapag may naisip itong plano, mahirap na itong baguhin. Anong plano mong gawin, Mom? Tanong ni Don. Bakas pa rin ang pag-aalinlangan sa boses niya. Tumikim naman si Doña Esmeralda tsaka tumayo at tumingin sa labas. Gusto ko makilala si Jewel, pero sa paraan na hindi niya alam kung sino ako. Nagtaka si Don. Anong ibig mo sabihin? Huminga ng malalim si Doña Esmeralda bago humarap muli sa anak. Magpapanggap akong kasambahay sa inyo. Total, hindi niyo pa naman ako nakikita sa personal at hindi pa kami nagkakakilala. Madali ko lang na magagawa yun. Dahil kung alam niyang ako si Doña Esmeralda Montenegro, maaaring magpakitang gilas lang siya sa akin at hindi ipakita ang tunay niyang ugali. Pero kung isang ordinaryong kasambahay lang ako sa paningin niya, makikita at malalaman ko kung sino talaga siya. What? Mom, that's too much. Hindi ba parang panluloko yan? Umiling naman si Donya. Hindi, anak. Para lang itong paraan upang makasigurado ako. Tsaka gano'n naman talaga ang buhay, hindi ba? May mga pagkakataon na kailangan din natin na manloko. Hindi para makapanakit o makapanlamang ng iba, kundi para sa katotohanan na gusto kong malaman. At isa pa, hindi naman ako gagawa ng masama sa kanya. Gusto ko lang siyang obserbahan nang hindi siya nag-a-adjust dahil alam niyang ako ang iyong ina. Kapag nakita akong totoo siyang mabait at malinis ngang intensyon niya, then maniniwala ako. Nag-alinlangan si Don. Alam niyang hindi iyon magiging madali, pero kilala niya rin ang ina. Kapag may gusto itong gawin, gagawin talaga nito. Mom, paano ko malaman ni Jewel ang totoo? Hindi ba siya magagalit? Tanong niya. Kaya ko nang ayusin yon kung sakali. Sagot naman ni Doña Esmeralda. Ang mahalaga, makikita ko siya sa pinaka-natural niyang estado. Hindi ba't mas maganda yon kaysa agad akong humusga nang wala akong sapat na basihan? Gusto kong malaman kung siya nga ba ang nararapat na maging miyembro ng pamilya Montenegro at kung isang mabuting tao ang magiging ina ng mga magiging apo ko. Napabuntong hininga si Don. I still think this is a bad idea, pero fine. Kung yan ang gusto mong gawin, papayag ako. Pero Mom, pakiusap lang. Huwag kang gumawa ng anuman na makakasakit kay Jewel, okay? Ngumiti si Doña Esmeralda. Tila ba naabot na nito ang gusto nitong mangyari? I promise, anak. Gusto ko lang naman malaman kung totoo siyang mabuting tao. Bagamat hindi pa rin siya sigurado kung tama ito, sa huli ay tumanguna lamang si Don. Alam niyang walang ibang paraan para mapanatag ang kanyang ina, kundi ang hayaang gawin nito ang gusto nito. Katulad ng mga plano ng Donya, naging kasambahay si Doña Esmeralda ng mga ito. Nasa loob na ng mansyon si Doña Esmeralda, suot ang simpleng kasuotan na angkop sa isang kasambahay. Bagamat hindi siya sanay sa ganitong ayos, kailangan niyang tiisin ito para sa kanyang misyon. Ang obserbahan si Jewel nang hindi siya namamalayan. Tahimik siyang nagmamasid habang abala si Jewel sa paghahanda ng merienda sa kusina. Napansin niyang maingat at masinop ito sa bawat kilos. Hindi tulad ng ibang babae na maaaring magpanggap lamang para makuha ang loob ng isang mayaman na lalaki tulad ng kanyang anak. Hindi nagtagal, dumating si Don. Agad na lumapit si Jewel at masayang hinila ito paupo. Don, gusto mo bang kumain? Naghanda ako ng snacks para sa atin. Ngumiti si Don at tumango. Salamat, love. Mukhang masarap to ah. Oo naman. Hinanda ko yan para sa'yo. Alam kong pagod ka sa trabaho kaya gusto kong ipaghanda ka ng masarap na pagkain. Masayang wika ni Jewel. Sa kabilang banda ay nakita naman ni Doña Esmeralda ang dalagang kasambahay na si Nina, na sandali namang natigil sa ginagawa nang pumasok sa loob ng kusina si Don. Ayon sa pagkakaalam ni Doña Esmeralda, ang dalagang si Nina ay kasambahay na ni Jewel sa kondo nito at sinama lang ito nang magpasyang dalawa na magsama sa iisang bahay. Nagustuhan ni Doña Esmeralda ang kaalaman na yon. Naisip ni Doña na may pagpapahalaga sa tao ang mapapangasawa ng anak kaya hindi nito pinabayaan ang kasambahay na si Nina at sinama pa ito sa bago nitong tahanan.
Ganun pa man, hindi pa rin kumbinsido si Doña Esmeralda na mabuting tao nga ang mapapangasawa ni Don. Ewan niya rin ba? Kahit anong pilit ng Doña sa sarili na maniwala na mabuting tao si Jewel, ay hindi niya magawang paniwalaan ng sarili. Manang Esme, pwede mo ba kaming ikuha ng tubig? Utos si Jewel sa Doña. Manang Esme, iyon ang tawag nito sa kanya dahil yun ang pakilala ng Doña. Sige po, ma'am. Tugon naman ng Doña. Napatingin pa si Don sa kanyang ina. Kita sa mga mata ni Don na nais itong pigilan ng ina dahil ayaw ni Don na nahihirapan ito. Lumapit naman si Doña Esmeralda o ngayon nga ay kilala na bilang Manang Esme kay Nina na siyang nag-aayos ng laman ng ref. Eto pong tubig, Manang. Magalang na sabi naman sa kanya ni Nina. Tinanggap ng Doña ang inabot nitong pitsyel. Salamat, iha. Nang makapag-asali ng tubig sa baso ay inabot iyon ng Doña sa anak at kay Jewel na nagpasalamat naman sa kanya. Ganun pa man ay hindi nakatakas sa paningin ng Doña ang pagsulyap ni Nina sa dalawa. Nawaring may nais iparating ang mga mata nito, ngunit hindi magawa na sabihin kung ano. Maganda si Jewel. Ang tipo ng ganda nito ay maihalan tulad sa ilang sikat na mga artista. Ngunit kung magpapakatotoo, para kay Doña Esmeralda, mas maganda si Nina. Hindi kasing bongga o kapansin-pansin ang itsura nito, ngunit may kakaibang alindog si Nina na hindi matatakpan ng anumang kolorete. Simple lamang ang ayos ng dalaga, ngunit lalong lumulutang ang likas nitong kagandahan. Meron nitong inosenteng aura. Ang kulot at mahaba nitong buhok na lagi nakalugay ay malayang sumasabay sa bawat galaw nito. Maputi ang balat nito, mayumi ang mukha, at ang mga mata ay puno ng kainosentehan. Mga matang tila hindi pa nakakasaksi ng kasakiman ng iba. Habang kumakain sina Don at Jewel ay nagpatuloy naman sa pagmamasid si Doña Esmeralda. Nakita niyang hinahainan pa ni Jewel si Don at tinutulungan itong maglagay ng pagkain sa plato. Waring natural ang paggalingan nito sa kanyang anak, bagay na ikinasaya naman na makita ni Doña Esmeralda. Sa isip-isip ng Doña ay baka tama nga ang anak. Baka nga ay isa talagang mabuting tao si Jewel. Maya-maya pa maririnig niya nagtanong si Jewel kay Don. By the way, kailan ko nga ulit makikilala ang mom mo? Gusto ko siyang makita at makausap ng personal. Malapit na tayong ikasal pero hindi ko pa rin siya nakikilala. I mean, gusto ko na siyang makilala at makabonding. Napatingin si Doña Esmeralda kay Don. Nag-aabang ng sagot. Bahagyang tumigil si Don. Sumulyap din sa ina bago sumagot. Sa tamang panahon, love. Busy pa ang mama ngayon. Marami siyang kailangang asikasuhin sa aming kumpanya, lalo na ngayon. Kaya kahit gusto niyang makilala ka, hindi pa siya makakapaglaan ng panahon. May bahagyang lungkot sa mukha ni Jewel pero tumango ito. Okay, naiintindihan ko. Pero sana soon, diba, magkita na kami. Gusto ko kasi siyang makilala ng personal. I'm sure inaayos na ni Mommy ang schedule niya ngayon para makilala ka niya. I told her na engaged na tayo and she was very happy. Gustong-gusto ko na rin niyang makita at makilala. Nagkataon na talaga na sobrang busy niya pa sa ngayon. Sa tingin mo ba magugustuhan ako ng mom mo? Tanong ni Jewel. Oo naman. Magkakasundo kayo nun. Pinigilan ng Doña ang hindi mapangiti sa kanyang mga narinig. Aaminin niya na masaya siya na na-excite din pala si Jewel na makilala siya at batid niya na ganun din ang nadarama ni Don. Napaisip si Doña Esmeralda. Sa unang tingin, wala siyang nakikita na masama kay Jewel. Mukha nga itong mabuting tao tulad ng sinasabi ni Don. Ngunit, hindi pa rin siya dapat magmadali sa paghusga. Kailangang makita pa niya kung totoo ngang pinapakita nito ngayon o kung may itinatago lang itong ibang motibo. Dumating ang araw ng pag-alis ni Don patungong Netherlands para sa isang business trip. Sa totoo lang ay plano na nila ito ni Don. Ang gusto ni Esmeralda ay malaman kung ano ang tunay na ugali ni Jewel
kapag nasa malayo si Don at hindi nito nakikita kung ano ang ginagawa niya. Ingat ka roon, love, ha? Mamimiss kita. Malambing na paalam ni Jewel kay Don. Kumaway pa si Jewel at nagpangkap na malungkot habang papalayo ang sasakyan ni Don. Ngunit, nang tuluyang makalayo ang sasakyan, unti-unting nag-iba ang ekspresyon nito. Mula sa maamong mukha ay lumitaw ang malamig at mapanuring tingin. Di nagtagal, narinig ni Doña Esmeralda ang boses ni Jewel mula sa sala. Nina! Matigas sa tawag nito. Agad naman na nagmadaling lumabas mula sa kusina ang dalagang kasambahay na may bitbit pang baso ng tubig. Po, ma'am? Tanong naman ni Nina, halatang kinakabahan. Bakit pa ang tagal mo sumagot? Alam mo namang ayaw na ayaw ko pinaghihintay ako, di ba? Masungit na sagot ni Jewel sabay irap. Pasensya na po, ma'am. Mahina at pautal-utal na sagot ni Nina habang nakayuko. Bagal-bagal mo kumilos. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo ay lagi ka lang nasa malapit para kapag may iuutos ako sa'yo ay hindi ko na kailangang tawagin ka pa. Napayuko si Nina. Pasensya na po, ma'am. Nagluto po kasi ako sa kusina. At nagdadahilan ka pa. Hindi naman po, ma'am. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo noon ay ayaw ko na sinasagot-sagot ako? Mataray pa rin na sabi ni Jewel. Pasensya na po, ma'am. Hindi na po mauulit. Pasensya na po ulit talaga. Sabi pa ni Nina. You always say that. Kung hindi ka lang kailangan dito, matagal na katang pinaalis eh. Hindi sumagot si Nina at yumuko na lamang habang si Jewel ay patuloy pa rin ang kakatalak, bagay na hindi naman nagustuhan ni Doña Esmeralda dahil batit ng Doña na wala namang maling nagawa si Nina. Sa halip, ay napakasipag pa nga nito sa lahat ng mga gawain. Alalahanin mong tinutulungan na kita para may trabaho kanina. Kaya kung gusto mong manatili na matagal dito sa mansyon, siguraduhin mong magaling kang magtrabaho at gagawin mo ang lahat ng gusto ko. Matalim na sabi ni Jewel. Napakagatlabi naman si Nina at mabilis na tumango. Opo, ma'am. Nakita ni Doña Esmeralda ang panunupil ng mga mata ni Nina. Ngunit wala itong nagawa, kundi ang mapayukong sumunod. Naratiling tahimik si Doña Esmeralda habang pinagmamasta ng eksena. Ngunit sa loob-loob niya, lalong tumitibay ang kanyang hinala na hindi tunay na mabait si Jewel. Isa nga ang nasaksihan niya sa patunay na tama ang hinala niya. Kung ito nga talagang babaeng nagligtas kay Don noon, bakit napakayabang nito? Napailing ang Doña. Mukhang tama ang desisyon niyang magpanggap bilang kasambahay. Kailangan niyang makita pa ang higit pang katotohanan bago niya ibigay ang basbas niya sa babaeng ito. Kinabukasan, maagang nagising si Doña Esmeralda sa loob ng silid ng mga kasambahay. Sanay siya sa marangyang pamumuhay, ngunit para sa kanyang anak, handa siyang tiisin ang lahat upang malaman ang tunay na ugali ni Jewel. Habang nag-aayos siya ng kanyang sarili, narinig niya ang matalim na boses ni Jewel sa labas. Agad siyang lumabas ang kwarto at nakita niyang muling pinagalitan ni Jewel si Nina, na tila ba walang ginawa kundi ang sumunod sa mga utos nito. Bakit hindi mo pa naaayos ang almusal ko? Singhal ni Jewel sabay irap. Pasensya na po, ma'am. Aayusin ko na po agad. Nanginginig pang sagot ni Nina. Kahit kailan talaga, tatanga-tanga ka. Hindi mo ba narinig ang sabi ko sa'yo kagabi na gusto ko maaga mong ihanda ang almusal ko? Nakakainis ang pagiging tanga mo, ha? Pasensya na po, ma'am. Ang sabi niyo po kasi sa akin kagabi ay ayaw niyo pong kumain ng almusal dahil nagda-diet po kayo. Pagdadahilan ni Nina. At talagang sumasagot ka na naman, ha? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo ay ayokong sumasagot ka sa akin? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Talaga bang ganyan kakatanga? Ang katangahan ba ang namana mo sa iyong ina? Ha? Kung maaari sana huwag mong idamay ang mama ko dito dahil matagal na siyang wala. Saad pa ni Nina. Shh! Can you please stop now with your paawa effect? Hindi uubra sa akin yan. Ang mabuti pa, gawin mo na lang ang pinag-uutos ko. Nagugutom ako at kailangan ko rin umalis ngayon.
Kaya kailangan ko ng almusal. Napayo ko si Nina at nagpaalam ng ihahanda na nito ang almusal ni Jewel. Naawa naman ang sinundan ng tingin ng Donya ang dalagang si Nina. Hindi na nakatiis si Donya Esmeralda at agad na lumapit. Ma'am Jewel, baka naman po pwedeng kausapin natin ng maayos si Nina. Mukhang hindi naman po siya nagpapabaya sa trabaho. Matalim ang naging tingin ni Jewel sa kanya dahil sa kanyang sinabi. At sino ka para pagsabihan ako na kung anong dapat kong gawin sa bahay ko? Taas kilay nito ang tanong. Halatang nag-iinis sa panghihimasok niya. Malumanay na nagpaliwanag si Donya Esmeralda. Baguhan lamang po akong kasambahay rito pero bilang nagtatrabaho rin sa bahay na to, hindi ko po maiwasang makialam kapag may nakikita akong hindi tama. Lalo na't batid ko na wala namang maling nagawa si Nina. Bago ka pa lang pala. Ang dami mo nang sinasabi. Kung ayaw mo matanggal agad, tumahimik ka na lang dyan at gawin ang trabaho mo dahil wala ka namang kahit anong karapatan para manghimasok dito. Kung hindi ka lang talaga pinasok ng fiancé ko bilang katulong dito sa bahay namin, ngayon pa lang, tanggal ka na. Mataray na sagot ni Jewel bago ito tuluyang umalis at pumasok sa kwarto nito. Nagdadabog pa. Naiwan naman si Donya Esmeralda na napapailing. Lumakad ang Donya patungo sa kusina at nakita niya si Nina na agad na lumapit sa kanya. Manang, narinig ko pong sinabi niyo kay Madam Jewel kanina. Maraming salamat po sa pagtatanggol niyo po sa akin. Mahina, ngunit tapos-pusong sabi ni Nina. Hinawakan naman ni Donya Esmeralda ang kamay ng dalaga. Huwag ka mag-alala. Ginawa ko lang naman ng kung anong tama. Di dapat sino man ay tratuhin ng ganyan. Salamat po, Manang. Pero nag-aalala pa rin po ako na baka mawalan po kayo ng trabaho dahil po sa akin. Kilala ko po si Ma'am Jewel. Kung ano man ang iniisip niya, ay tsak kung gagawin niya po talaga yon. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin, Iha. Ayos lang naman sa akin kung mawawalan man ako ng trabaho. Pero po, ayoko po na ako maging dahilan dahil alam ko pong mahalaga rin po para sa inyo ang trabaho ninyo. Ngumiti ang Donya sa nag-aalalang si Nina. Hindi mo ayon magiging kasalanan, kaya wala kang dapat na ipag-alala, okay? Ang mabuti pa ay gawin mo na lang ang pinag-uutos niya sa'yo. Dahil baka magalit ulit siya. Sabihin mo lang sa akin kung anong maitutulong ko, ha? At talagang sa sumunod na araw ay pinakita naman ni Jewel ang tunay nitong ugali at ang pagiging makapangyarihan sa loob ng mansyon. Masyado itong mapagmataas at walang respeto sa mga nakakasama nito sa bahay, lalo na sa pagdating kay Nina na tahimik lamang at walang ginagawa at lagi na lamang itong pinag-iinitan. Kailangan ko magpalinis ng bagong guest room para sa mga bisita ko. Gusto ko rin ng additional room para sa gamit kong darating. Kaya pagsasamahin ko na lang sa iisang kwarto ang dalawa sa inyo. Nina, at ikaw? Sabay turo ni Jewel kay Donya Esmeralda. Mas gusto ko ang silid na tinutuluyan mo, Manang, kaya lumipat ka sa kwarto ni Nina. Bukas gusto ko'y bakante ng silid dahil parating ng mga orders ko. Nagulat naman si Nina dahil masyado namang maliit ang silid niya at magiging uncomfortable doon ang matandang kasambahay. Pero, hindi na siya nagreklamo. Alam niyang wala siyang magagawa, kundi ang sumunod dahil kung magsasalita man siya, tsak na lalong magagalit si Jewel. Opo, Ma'am Jewel. Magalang na sagot naman ni Nina, habang si Donya Esmeralda ay tahimik na tumango. Pagdating nila sa kanilang bagong kwarto, hindi maitatanggi na maliit lamang ito para sa kanilang dalawa. Isang lumang aparador, dalawang maliit na kama, at isang binata ang nakita ni Donya Esmeralda. Ngunit ang mas napansin niya ay ang pagiging maayos ni Nina sa mga gamit nito. Pasensya na po kung dito tayo pupunta, Manang. Medyo maliit lang po ang silid na to pero huwag na po kayo mag-alala. Babawasan ko po mga gamit ko para kahit papaano'y lumuwag po tayo dito. Mahina at nahihiyang sabi naman ni Nina. Sana po hindi kayo masyadong mahirapan. Ayos lang yun, Iha. Hindi mo na kailangan na bawasan ng mga gamit mo dahil kaunti lang naman ang mga gamit ko. Sagot naman ni Donya Esmeralda.
Sanay akong tumira sa iba't ibang lugar. Kaya ayos lang to. Sa inyo na lang po ang kama ko, Manang. Mas malambot po yan kaysa sa isa. Alok ni Nina. Nako, hindi na, iha. Nakakahiya naman sa'yo. Tanggi pa ng Donya. Ayos lang po, Manang. Sanay naman po ako na mahiga sa hindi malambot. Mas ayos nga po sa akin yun. Tsaka, ayoko manakit ang likod niyo kung sakali mang sa hindi po kayo malambot matutulog. Kahit pa sinabi ni Doña Esmeralda kay Nina na ayos ang sa kanya kung hindi malambot ang hinigaan niya, hindi talaga nagpatinag ang dalaga at pinilit siya nito na piliin ang mas malambot, kaya naman ay wala nang nagawa ang Doña. Habang magkasama sila ni Nina sa iisang silid, mas lalo niyang nakikilala ang dalaga. Nakita ng Doña kung paanong at gaano kasipag ito sa mga gawain, kung paano nitong inuuna ang iba bago ang sarili, at kung paano kahit gaanong kasama ng trato rito ni Jewel ay hindi ito nagrereklamo. Napakabuting tao ni Nina na talaga namang napakahanga si Doña Esmeralda. Ang Doña pa man din, ang tipo ng tao na talaga namang mataas ang standard at hindi nagpapahanga sa iba dahil nga sa hindi agad siya nagtitiwala. Pero iba si Nina. Kahit sa maikling panahon na nakilala niya ito, ay talaga namang napahanga na siya ng dalaga. Minsan pang sumagi sa isipan niya na sana ay naging kaugali na lang ito ng fiancé ng anak dahil kung sakali man, wala na siyang magiging problema. Minsan nagising si Doña Esmeralda sa madaling araw at nakita niyang tahimik na tinatahe ni Nina ang punit nitong damit gamit lamang ang mahinang ilaw ng lampshade na nasa bedside table. Anong ginagawa mo, iha? Tanong ng Doña sa dalaga na lumingon naman sa kanya. Nagtatahi lang po ako, Manang. Bakit mo kayo yung ginagawa at hindi na mamaya kapag maliwanag na? Marami po kasi akong gagawin sa trabaho mamaya. Ngayon lang po ako may oras para tahiin ito. Napakunot ang Doña niya. Bakit? Marami bang inuutos sa'yo si Ma'am? Opo. Aayusin ko lang po mga binili niyang damit na nasa dating silid niyo po. Ganon ba? Bakit hindi mo binuksan ng ilaw para maliwanag ang pananahi mo? Baka po magising kayo. Ayoko po makaabala. Nahihiya nitong sinabi at saka malapit na rin naman na po akong matapos. Malinaw din po ang mata ko kaya ayos lang po. Naupo naman ang Doña sa kanyang kama at tinignan niya ang tinatahing damit ni Nina. Bakit hindi ka bumili na ng laptop? Tanong niya na may halong pagtataka. Sayang po ang pere. May pinaglalaanan po ako sa sahod ko. At isa pa, gusto ko pong matuto kung paano mag-ayos ng mga gamit para hindi na ako laging umaasa sa bago. Sayang din po kasi lalo na't pwede naman pa pong ayusin. Sagot ni Nina habang nakangiti. Napangiti rin si Doña Esmeralda. Mas lalong lumalalim ang paghanga niya sa dalaga. Isang simpleng tao na may mabuting puso. Malayong malayo kay Jewel. Nakakatuwa naman na may mga kagaya mo pa pala na marunong magpahalaga sa mga gamit. Iyon po kasi ang turo sa akin ng aking ina noon. Tugon ni Nina. Sa mga sumunod na araw, mas lumalim ang koneksyon nilang dalawa. Minsan ay magkasama silang nagluluto, nag-aayos ng mga gamit, at nagtutulungan sa mga gawain sa mansyon. Unti-unting napagtanto ni Doña Esmeralda na hindi lamang ang ugali ni Jewel ang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Ngunit pati na rin ang babaeng nasa harapan niya ngayon. Napakabuti mong tao, Nina. Bulong ni Doña Esmeralda isang gabi bago sila matulog. Sayang, at hindi iyon ang nakikita ng iba. Hindi naman alam ni Doña Esmeralda na sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang nababago ang kanyang pananaw. Hindi lamang dahil kay Jewel, kundi sa buhay na ginagalawan niya. Isang umaga, abala si Nina sa pagliligpit ng kanyang mga gamit sa maliit na lang kwarto. Maingat itong inayos sa mga lumang kahon na laman ng ilang mga gamit na may mahalagang alaala. Tulad ng mga lumang notebook, ilang sulat at isang maliit na album na puno ng lumang litrato.
Ngunit nang ilipat nito ang isang peraso ng papel, hindi napansin ng dalagang isang lumang larawan na nahulog mula sa pagkakaipit sa isang notebook. Eksaktong papasok si Doña Esmeralda sa silid at napansin niya ang larawan sa sahig. Pinulot ito ng Doña at tinignan. 2 batang babae ang nasa retrato. Isa sa kanila ay agad niyang nakilala. Si Jewel? Bulong ni Doña Esmeralda habang tinititigan ang larawan. Bakit may litrato na ganito si Nina? Napalingon si Nina at agad itong nagita ang hawak ng matanda. Halatang nag-alala ang dalaga pero hindi kinuha ang larawan. Hindi ba't si Jewel ang bata dito pero sino itong isang batang babae na nasa tabi niya? Tanong ni Doña Esmeralda habang itinuturo ang batang katabi ni Jewel. Napayuko naman si Nina bago tumugon. Ako po yan, Manang. Namilog naman ang mga mata ni Doña Esmeralda sa gulat. Ikaw? Ibig sabihin magkakilala na kayo ni Jewel noon pa man? Tumango si Nina. Baka sa mukha ang pag-aalangan. Opo, hindi lang po basta magkakilala. Magpinsan po kami. Natigilan muli si Doña Esmeralda dahil sa sinabi na to. Hindi niya inaasahan ang revelasyon na ito. Tumitig siya kay Nina. Pilit inuunawa ang sitwasyon. Magpinsan? Opo, magkapatid po ang aming ama. Kung ganoon, bakit hindi mo agad sinabi at bakit katulong ka niya? Hindi ba't mayaman ang mga manalo? Matagal na po kaming hindi magkaayos ni Ma'am Jewel. Sagot ni Nina. Simula nung may nangyaring gulo sa pamilya namin, nagkaroon na rin po ng lamat ang relasyon namin ni Ma'am Jewel. Hindi na kami nagkaroon ng pagkakataong muli magkausap ng masinsinan dahil naging sarado ng puso niya sa akin. Umupo naman si Doña Esmeralda sa gilid ng kama. Hindi pa rin makapaniwala. Napuno ng katanungan ang isip ni Doña Esmeralda. Kung magpinsan kayo, bakit ka narito bilang isang kasambahay? Kailangan ko po ng trabaho. Kailangan ko po ng pera na sa ospital po ang aking ina. Sagot ni Nina. Tahimik na inabot ni Doña Esmeralda ang larawan pabalik kay Nina. Ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang maging mausisa. Nakikita niya sa mga mata ng dalaga ang bigat ng kwento nitong hindi pa niya alam. Bakit hindi ka lumapit kay Jewel? Magpinsan naman kayo. Hindi ba dapat ay tinulungan ka niya? Tanong ni Doña Esmeralda. Ramdam ang pag-aalinlangan. Napayuko si Nina at mariing humawak sa larawan. Ito po ang tulong niya sa akin. Kahit pa sila pa rin ang dahilan kaya naubos kami. Napakulot noo si Doña Esmeralda. Anong ibig mo sabihin? Huminga ng malalim si Nina bago nagsimula. Noong mga bata pa po kami, malapit kami ni Jewel sa isa't isa. Para na nga po kami magkapatid noon at hindi na mapaghiwalay pa. Pero nung magkasakit ang ama ko, na siyang panganay na anak ng mga manalo, nagkawatak-watak na rin po ang pamilya namin. Mabilis na nalugi ang negosyo ng ama ko dahil sa gastusin sa ospital at iba pang mga bayarin. Hanggang sa hindi na namin kayang bayaran ng mga utang at tuluyan na kaming naghirap. Kaya natitira naming ari-arian, binili ng pamilya nila Ma'am Jewel. Napatingin si Doña Esmeralda kay Nina. Hindi sigurado kung paanong tatanggapin ang sinabi nito. Binili? Tanong niya. Ibig mong sabihin na wala sa inyo ang lahat? Tumango si Nina. Pinilit na nilunok ang pait ng alaala. Opo, sinamantala nilang kahinaan ng aming pamilya noon, lalo na ng aking ama para mabilog kami. Nakuha nila ang kanilang gusto at sa kabila nun, hindi nagtanim ng galit ang aking ama. Nung namatay ang aking ama, walang natira sa amin kahit konti. Walang bahay, walang negosyo, walang kahit ano. Ang tanging nagawa na lang ng nanay ko ay tanggapin ang alok ng kapatid ng aking ama. Ang ama ni Ma'am Jewel na magtrabaho bilang kasambahay sa pamilya nila Jewel. Napabuntong hininga si Doña Esmeralda. Hindi inaasahan ng ganitong kwento.
At ikaw, paano ka naman napunta rito? Tanong niya. Noong nagkasakit ho ang nanay ko, ako lang ang tanging mag-aalaga sa kanya. Nakiusap siya sa akin na kung maaari daw ho ay bawiin ko ang aming kumpanya mula sa pamilya ni Jewel dahil napakahalaga raw nun sa amin at kahit hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, nangako ako kay mama. Sa kanila ni papa. Sagot ni Nina. Baka sa mukha ang lungkot. Noong nagkasakit ho ng malubha ang ina ni Ma'am Jewel na naging dahilan ng pagkamatay nito, nakiusap siya sa akin na kung maaari alagaan at bantayan ko ang anak niya. Sa kabila na ginawa nila sa amin, malaki pa rin po ang utang na loob ko sa kanila kaya naman ay pumayag din ako sa pakiusap niya. Tinanggap ko ho ang alok na trabaho ni Ma'am Jewel bilang kasambahay niya. Lalo pat kahit papaano ay tinutulungan niya rin po ako sa hospital bills ni Mama na sobrang hirap na hirap akong bayaran. Natigilan si Doña Esmeralda. Hindi niya alam kung paano ito poproseso ang lahat ng ito. Ang babaeng buong akala niya ay simpleng kasambahay lang ay isa palang dating mayaman. Pinsan pa mismo ni Jewel. At ngayon nagtatrabaho sa bahay ng sariling kadugo na tila hindi malang ito kinikilala. Tinitigan ng Doña si Nina. Mula sa simpleng kasuotan nito hanggang sa mahinhing kilos. Isang babaeng pinaluhod ng tadhana pero hindi nagreklamo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng respeto para sa dalaga. Ngayon naiintindihan ko na. Bulong ni Doña Esmeralda. Hindi naman mapakali si Doña Esmeralda matapos marinig ang kwento ni Nina. Hindi siya makapaniwala na ang mismong kasambahay na kasama niya sa silid ay pinsan pala ni Jewel. Nang dumating ang tawag mula sa kanyang anak na si Don, agad siyang sumagot. Anak, may sasabihin ako sa'yo. Pigil ang kanyang emosyon habang naglalakad sa tahimik na bahagi ng mansyon. Ano po yun, Mom? Huminga siya ng malalim. Si Nina, ang kasambahay niyo dito. Siya pala ay pinsan ni Jewel. May ilang segundong katahimikan bago sumagot si Don. Ano? Pero paano nangyari yun? Ang sabi sa akin noon ni Jewel ay matagal nang naninilbihan sa kanya si Nina pero hindi niya naman nabanggit na pinsan niya pala to. Kahit ako nga ay nabigla rin sa akin na diskubre. Ikinuwento niya sa akin lahat. Nang nagkasakit ang ama niya, nalugi sila at napunta sa pamilya nila Jewel ang negosyo at ari-arian nila hanggang sa tuluyan ng mawala ang kanilang ama. Wala silang ibang nagawa kundi maging kasambahay sa dating bahay nila mismo. Ngayon narito siya, nagtatrabaho bilang utusan ng sariling pinsan na tila hindi man lang siya kinikilala. Pumayag siya na maging katulong dahil si Jewel lang siyang nagbabayad sa pagpapagamot ng ina ni Nina. Narinig niya ang buntong hininga ni Don sa kabilang linya. Napakarami niya pa palang nililihim sa akin. Akala ko'y lubos na itong malaman ko. Higit na kailangan pa siyang bantayan. Napakunot noo si Doña Esmeralda. Anong ibig mo sabihin? May nalaman ka rin ba tungkol sa kanya? May bahagyang pag-aalinlangan sa boses ng anak bago ito nagsalitang muli. Mom, may nalaman ako. Hindi talaga si Jewel ang babaeng nag-donate ng kidney sa akin noon. Tamang hinala mo noon. Niloloko niya lang ako. Nanlaki ang mga mata ni Doña Esmeralda. Sinasabi ko na nga ba, tamang hinala ko una pa lang. Pero paano mo nalaman ng tungkol doon? May nakausap po akong doktor. Isa sa mga staff na nag-asikaso sa donor noon. Sinabi niya sa akin na hindi tumutugma ang medical records sa Jewel sa donor na sumailalim sa operasyon. At ang mas malala, mukhang may nagmanipula ng records para palabasing siya yon. Dahil ang iba raw sa staff ay bigla na lang umalis sa mga trabaho na para bang binayaran sila. Napahawak si Doña Esmeralda sa kanyang noo. Una pa lang talaga, hindi na maganda ang kutob ko sa mapapangasawa mong yan. Ang pinagtataka ko lamang ay kung bakit nga ba ito ginagawa kayong wala rin naman tayong koneksyon sa pamilya niya noon. Hindi ko pa alam ang buong sagot. Kaya kailangan mo pang bantayan si Jewel.
Ayoko siyang kumprontahin hanggat wala akong solid na ebidensya. Kailangan kong malaman kung sino talaga ang nag-donate sa akin. Sige anak. Seryosong sagot ng Donya. Babantayan ko siya dahil may mga bagay pa ako na mas nais malaman tungkol sa kanya. At kung may matuklasan pa ako, ipapaalam ko agad sa'yo. Salamat po, Mom. Ingat ka dyan. I'll make sure na lagi may nakabantay na bodyguard sa mansyon para mabantayan ka nila. Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Kayang-kaya ko ang sarili ko. Sagot naman ng Donya. Pagkababa ng tawag, muling binalik sa isip ni Doña Esmeralda ang sinabi ni Nina. Ang pagiging malupit ni Jewel sa mga kasambahay, ang pagiging mataas nitong tingin sa sarili, at ang tila pagpapanggap nito na wala itong koneksyon sa sariling pinsan. Ngayon, alam niyang mas malaki pa ang lihim na tinatago nito at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nailalantad. Simula nang makumpirma ni Doña Esmeralda na may mga itinatagong sikreto si Jewel, mas lalo niyang binantayan ang kilos nito. Napansin niya ang ilang bagay na hindi niya inaasahan mula sa babaeng pinili ng kanyang anak. Sa sumunod na linggo, madalas niya nakikita kung paano nitong tratuhin ng may panlilibak ang ibang kasambahay, lalo na si Nina. Lagi nitong nadidinig ang mataray nitong boses habang pinapagalitan ng dalaga. Minsan dahil sa maliit na bagay lang. Ngunit isang araw, isang mas malaking sekreto ang nadiskubre pa ni Doña Esmeralda. Isang gabi, habang abala ang mga kasambahay sa kanilang gawain, napansin ni Doña na lumalabas na ang palihim si Jewel. Hindi niya ito pinansin noong una pero noong mapansing hindi ito nagpaalam kahit kanino at tila ay minamadali na pagdesisyonan niyang sundan ito. Mabilis siyang nagsuot ng jacket at lumabas sa may likurang bahagi ng mansyon. Sa hindi kalayuan, nakita niyang sumakay si Jewel sa isang itim na kotse. Hindi niya makita kung sino ang nasa loob. Dahil sa kanyang pagkamausisa, sumakay siya ng taxi para masundan niya si Jewel. Sinundan nila ang sasakyan ni Jewel hanggang sa isang mamahaling hotel sa syudad. Nakita niyang bumaba ito at agad sinalubong ng isang matangkad at pormadong lalaki na tila ay matagal na itong kakilala. Nagyakapan ang dalawa. Isang mahigpit na yakap na hindi pang kaibigan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Esmeralda habang tinititigan ang eksena mula sa malayo. Sino ang lalaking yun? At bakit parang hindi ito unang beses nilang magkita? Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at kinuhanan ng litrato ang dalawa. Habang pabalik sa mansyon ay tinitingnan niyang mabuti ang picture ng lalaki na kuha niya hanggang sa naalala niya na sa wakas kung sino nga ba ang lalaki na yon. Ngunit, bakit kasama nito si Jewel? Ang ibig sabihin na nito ay kasabot nito si Jewel? Ang lalaking yun kasi ay isa sa kalaban ni Don sa negosyo. Isa sa mga taong gustong-gustong mapabagsak si Don. At base rin sa closeness na nakikita niya kanina sa dalawa, batid niya na hindi lang basta magkaibigan ng dalawa, kundi baka ay mas higit pa. Tila ba sila ay may lihim na relasyon. Kung sa bagay, sino ba naman kasi ang matinong babae na malapit ng ikasal ang aalis ng bahay ng 10 oras ng gabi para makipagkita sa isang lalaki sa isa pang hotel? Pagka-uwi ni Doña Esmeralda sa mansyon, hindi siya mapakali. Alam niyang hindi niya maaaring ipagpaliban ang pagsasabi ng katotohanan kay Don. Agad niyang tinawagan ang anak niya sa Netherlands, kahit alam niyang hating gabi na roon. Pagkasagot ni Don, ramdam agad ni Doña ang pag-aalala sa boses nito. Mom, bakit kayo tumatawag ng ganitong oras? May nangyari ba? Huminga ng malalim ang Donya bago nagsimulang magsalita. Anak, may kailangan kang malaman. Tungkol ito kay Jewel. Tahimik lamang si Don sa kabilang linya. Parang hinihintay kung ano ang sasabihin ng ina. Sinundan ko siya kanina. Lumabas siya ng palihim at hindi nagpaalam kanino man. Sinundan ko siya hanggang sa isang hotel. At doon ko nakita na may ibang lalaki siyang kinatagpo. Kung ganon, ay niloloko niya rin pala ako.
Disappointed na saad ni Don. Oo anak. At nakilala kong lalaking kasama niya. Si Alfred, ang kalaban mo sa negosyo na gustong gusto kang pabagsakin. Sa tingin ko may pinaplano sila laban sa'yo. Narinig ng Donya ang malalim na buntong hininga ni Don. Ilang segundo itong nanahimik bago muling nagsalita. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Milagros Omayan at Yolanda Talentino from Caloocan. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. Maraming salamat sa pakikinig. Mama, maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko malalaman ang totoo. Hindi ko akalaing magagawa ito ni Jewel sa akin. Akala ko, mahal niya ako kahit pa nagawa niya magsinungaling na siya ang babaeng nag-donate ng kidney sa akin noon. Mabuti na lang talaga anak at hindi mo pa siya pinakasalan. Mas mabuting malaman mo na ito ngayon kaysa magsisi ka pa sa huli. Tahimik ulit si Don bago ito nagsalita nang may bahagyang sakit sa boses. Thank you so much, Mom. Pangako, aayusin ko po ang lahat. Pagkatapos ng mabigat nilang pag-uusap tungkol sa pagtataksil ni Jewel, muling huminga ng malalim si Don. Alam niyang may isa pang bagay siyang kailangan sabihin sa kanyang ina. Mom, may isa pa akong gustong ipaalam sa'yo. Ano yun anak? Tanong ni Doña Esmeralda. Bakas pa rin sa tinig nito ang pag-aalala. Hinahanap ko ng tunay na nag-donate ng kidney sa akin noon. Diretsong sabi ni Don. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalaman kung sino talaga ang taong nagligtas sa buhay ko. At tingin ko'y malapit ko na siyang makilala. At kapag nahanap mo na siya, anong sunod mong hakbang? Tanong ng ina. Kapag nahanap ko na siya, saka natin ibubunyag kay Jewel na alam na natin ang totoo. Kung ganon, sana ay mahanap mo siya. Sana nga po, Mama. Gusto ko na siyang makilala. Sagot naman ni Don. Isang hapon habang abala si Nina sa pag-aayos ng mga kortina sa kanilang silid, hindi niya namalayang bahagyang tumaas ang suot nito na blouse. Napatingin si Doña Esmeralda at napansin niya ang tila peklat sa gilid ng tiyan ng dalaga. Isang bakas na mukhang galing sa isang operasyon. Napakunotong noon ng Donya. Nina, saan mo nakuha yung peklat na yan? Tanong niya, puno ng pagtataka. Nagulat si Nina at agad na ibinaba ang damit. Halatang nag-alangan sa pagsagot. Wala po ito. Matagal na po ito. Hindi nagpatinag si Donya. Mukhang galing sa operasyon. Ano bang nangyari sa'yo? Napayuko naman si Nina. Halatang nagdadalawang isip kung dapat ba nitong sabihin ang totoo. Ilang saglit itong natahimik bago huminga ng malalim. Nag-donate po ako ng kidney noon. Amin ito sa mahinang tinig. Nanlaki mga mata ni Doña Esmeralda. Nag-donate ka ng kidney? Napatingin siya kay Nina ng mas matagal, tsaka naalala ang isang bagay. Hindi ba't nag-donate din ang pinsan mong si Jewel noon? Nagulat si Nina sa narinig. Po? Paano niyo po nalaman yan? Nagpakita ng kunwaring ngiti ang Donya tsaka umiling. Narinig ko lang noon. Nabanggit sa akin ng ibang kasambahay. Napakurap naman si Nina. Tila nag-iisip ng malalim. Hindi alam ng dalaga kung bakit interesado ang matanda sa bagay na yon. Ngunit nagsimula siyang magtaka. Samantala, si Doña Esmeralda naman ay napuno ng pagdududa. Hindi niya maalis sa isip na maaaring may mas malalim na sikreto sa likod ng lahat ng ito. Hindi kaya mahina niyang bulong sa sarili, habang ang isip ay nagsimulang magdugtong-dugtong ng mga piraso ng palaisipan.
Habang iniisip ni Nina ang tanong ni Doña Esmeralda, unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang panahon kung kailan siya nag-donate ng kidney. Opo, totoo pong nag-donate rin si Jewel noon, sagot niya. Pero, bakit niyo po tinatanong? Nag-isip si Doña bago muli nagsalita. Ang tao ba na pinag-donatan niya, iyon bang lalaking pakakasalan niya? Muling nagulat si Nina dahil tila maraming alam ang matanda. Hindi ko po sigurado pero bakit niyo naman po natanong? Napangiti naman ang bahagya si Doña Esmeralda, ngunit may lihim siyang iniisip. Wala lang, naisip ko lang kasi nakita ko noong nandito pa si Sir Don na parang may tahilin siya. Naisip ko na baka siya nag-donate para sa kanya kasi ba't gano'n ang nagagawa ng pagmamahal sa isang tao? Natigilan si Nina. Napatingin siya ng matagal sa matanda. Tila may kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi siya kaagad nakapagsalita, ngunit sa kanyang pananahimik, ramdam ni Doña na may bumabagabag dito. Makalipas ang ilang sandali, malalim na huminga si Nina bago nagsalita. Ang totoo po niyan, ako po ang tunay na nag-donate ng kidney kay Sir Don. 2 taon na ang lumipas mula na mag-donate ako sa kanya. Nasa parehong ospital naka-confine ang aking ina nang malaman ko na kailangan ng donor ng isang pasyente. Saktong kailangan namin ng pera nun dahil nalugi kami at wala na rin akong pambayad para sa hospital bill ng aking ina. Malaking offer na bayad sa kung sino man na makakapagbigay ng agarang kidney sa pasyente. Nasa mga panahong yun ay critical na, kaya agad ako nag-offer. Napakurap si Doña Esmeralda. Ano? Pero bakit lumabas na si Jewel ang nag-donate? Tumungo si Nina, baka sa kanyang mukha ang lungkot. Pinalabas lang po yun ni Jewel. Hindi ko rin po alam kung bakit niya ginawa yun pero pumayag na lang ako nun dahil wala naman ako ibang magagawa. Ang sabi niya sa akin, kapag sinabi ko ang totoo kay Sir Don, hindi niya natutulungan ang aking ina. Isa pa, hindi rin naman po ako naghahangad ng kapalit nung nag-donate ako kay Sir Don lalo pa't binayaran na nila ako noon. Hindi naman makapaniwala si Doña Esmeralda sa kanyang narinig. Unti-unti, nagdudugtong-dugtong sa kanyang isipan ang lahat ng mga pangyayari. Kung ganito ang katotohanan, ano pa kaya ang ibang tinatago ni Jewel? Hindi na mapakali si Doña Esmeralda matapos marinig ang revelasyon mula kay Nina. Agad niyang tinawagan ng kanyang anak na si Don upang ipaalam ang lahat ng kanyang nalaman. Don, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Panimula niya sa seryosong tono. Ano po yun? Tanong naman ni Don mula sa kabilang linya. Nahanap ko na ang tunay na nag-donate ng kidney sa iyo noon. Diretso ang sabi ng Donya. Natahimik si Don sa narinig bago bumuntong hininga. Ano? Sino, Mama? Si Nina, ang kasambahay dito sa mansyon ni Jewel at pinsan niya. Siya ang totoong nagligtas sa iyo noon at hindi si Jewel. Sagot ng Donya. Damdamang bigat ng kanyang tinuran. What? But how did you know it was her? Pinaliwanag ni Donya ang lahat. Sinabi rin niyang nakita niya mismo ang tahi ni Nina. At sa pag-uusap nila, inamin na nito ang buong katotohanan. I can't believe this. All this time, malapit lang pala siya sa akin. Masyadong masamang ugali ni Jewel para gawin ang lahat ng to. Pero masaya rin ako dahil nahanap na natin ang totoo mong donor. Tahimik si Don sa kabilang linya. Ngunit ramdam ng Donya ang matinding emosyon ng anak. Maya-maya ay nagsalita na ito. Uuwi ako agad ng Pinas. Kailangan ko makausap si Nina. Kailangan kong mapasalamatan ng totoong nagligtas sa akin noon. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ng Donya. Kung gano'n ay oras na rin para malaman ni Jewel kung sino nga ba talaga ako. Kinabukasan, isang magarbong salo-salo ang inihanda sa mansyon matapos dumating ang ilang bisita. Mga kaibigan ni Don at ilang kaibigan ni Jewel na gusto ring batiin si Jewel matapos silang malaman ng tungkol sa engagement. Masaya ang paligid at kitang-kita ang kasabikan sa mukha ng mga bisita nang makita si Jewel. Jewel,
Hindi mo man lang sinabi na engaged ka na? Kailangan namin ng full details. Natatawang sabi ng isa sa mga bisita habang niyayakap si Jewel. Oo nga, bakit ngayon na namin nalaman? Dagdag pa ng isa. Pasensya na, medyo naging busy lang pero butit nakarating kayo. Nakangiting sagot ni Jewel habang iniikot ang tingin sa mga bisita. Habang nag-uusap sila, dumating na si Doña Esmeralda. Unlike sa mga dati niyang sinusuot noong unang araw niya dito sa mansyon, isang mamahaling dress na ang kanyang suot-suot na lalong nagpatingkad sa aristokrata niyang dating. Nagulat ang mga kaibigan ni Don nang makita ang Doña. Agad silang lumapit sa kanya para magbigay galang. Magandang hapon po, ma'am, sabi ng isa. Si Ralph sabay bahagyang yuko bilang tanda ng paggalang. Hindi namin alam na nandito po pala kayo, Doña Esmeralda. Ang akala namin ay nasa Netherlands pa kayo. Sad naman ni Brent. Oo nga po, ma'am. Pero masaya po kami na nandito ka. Ang tagal din po namin kayong hindi nakita, sabi pa ni Bianca. Nagkatinginan ng iba pang bisita. Nagtataka kung sino ang matanda. Maging si Jewel ay tila nag-alangan bago ngumiti at ipinakilalang matanda sa kanila. Siya nga pala si Manang Isme. Siya ang bagong kasambahay namin dito sa mansyon. Casual na pagpapakilala ni Jewel. Agad namang lumipat ang tingin ng mga kaibigan ni Don kay Jewel at binalik kay Doña Esmeralda. Halatang nagulat. Nagtataka sila at isa sa kanilang hindi mapigilan na magsalita. Anong kasambahay? Siya ang mother ng fiancé mong si Don. Nagulat si Jewel. Nanlaki ang mga mata nito at saglit na natigilan. Maging ang ibang bisita ng mga kaibigan ni Jewel ay nagkatinginan. Huh? What are you talking about? Hindi siyang mother ng fiancé ko. She's just a katulong here. Napailing naman si River. No, she's your fiancé's mother. Siya si Esmeralda Montenegro. At hindi siya kasambahay. Bakas naman sa mukha ni Jewel ang labis sa pagtataka dahil sa narinig. Ano bang pinagsasasabi ninyo? Natatawang sabi ni Jewel. Pilit na pinapanatili ang pagiging kalmado. Paano siya magiging ina ni Don gayong si Don mismo ang nagpasok sa kanya dito na kasambahay? Is this some kind of a prank? Pinipiro niyo ba ako? How come na ang isang hamak na katulong ay magiging ina ng fiancé ko? That's just ridiculous. Ngunit napansin ni Jewel na walang sino man ang tumawa o tumugon sa kanyang biro. Sa halip, nagkatinginan ng mga kaibigan ni Don. Halatang naguguluhan. Jewel, seryoso ka ba? Hindi mo ba talaga alam o nagmamaang-maangan ka lang? Tanong ni Josh. May halong pagtataka sa boses. Ano namang hindi ko alam? Nagtatakang balik ni Jewel. Siya nga ang ina ni Don, si Doña Esmeralda Montenegro. Madiin naman nasabi ni Mika. At hindi ka namin binibiro. Sa narinig, unti-unting nanlaki ang mga mata ni Jewel. Tila may biglang bumagsak na mabigat na bagay sa kanyang dibdib. Napatingin siya kay Doña Esmeralda na nananatiling tahimik at kalmado. Ngunit sa likod ng mga matang yon ay may malalim na pagsusuri. Ano? Hindi makapaniwala na tanong ni Jewel. Halos mapaatras siya sa pagkabigla. Imposible. Bakit hindi ko alam to? I can't believe this. All this time, kasama mo sa bahay ang magiging mother-in-law mo pero hindi mo siya kilala? Sad din ni Dustin. Don is very private about his family pero imposibleng hindi mo alam kung sino ang mother-in-law mo. Hindi naman makapaniwala si Jewel sa kanyang narinig. Paano nangyari ito? Bigla siyang nilokob ng kaba. Hindi lang dahil sa ginawa niyang pagpapakilala kay Doña Esmeralda bilang kasambahay, kung hindi dahil batid niya na marami na rin siyang kasalanan ginawa. Naramdaman ni Jewel na pinagmasdan siya ni Doña Esmeralda. Tila hinuhusgahan ito ang bawat kilos at reaksyon niya. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang mataranta. Anong iniisip nito tungkol sa kanya ngayon? Alam na kaya nito ang mga sekreto niya? Habang nakatayo sa harap ni Doña Esmeralda, ramdam ni Jewel ang bigat ng mga matang nakatutok sa kanya. Why? Tanong niya sa Doña. Nanginginig ang boses. Why did you lie to me?
Why did you deceive me like this? Kalmado lang ang ekspresyon ni Doña Esmeralda at tila pinag-aaralan na nito ng mabuti si Jewel bago nagsalita sa isang malamig ngunit matatag na tinig. I wanted to test you. Malinaw at diretsong sagot ng Doña. To see if you were truly deserving of my son. Napasinghap si Jewel. Kumurap siya ng mabilis. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Test me? Ulit pa ni Jewel na hindi naman makapaniwala. You mean to tell me this was all some kind of a game to you? Umiling si Doña Esmeralda. No, Jewel. This was never a game. This was about the future of my son. My only son. You are meant to be his partner, his lifelong companion. But how could I entrust him to someone I barely knew? Ramdam ni Jewel ang panunuyo ng lalamunan. Hindi niya akalaing mangyayari ito, lalo pa't buong akala niya ay nakaplano na ang lahat at malapit na siyang magtagumpay. So you decided to spy on me? Akusasyon ni Jewel, bahagyang lumakas ang boses. You pretended to be a servant just to watch me? To judge me? Hindi na tinag ang ekspresyon ng matanda. Sa halip, may bakas ang pagkadismaya sa mga mata nito. And what I saw, Jewel, was not what I had hoped for. Natigilan si Jewel. What are you talking about? Bulong ni Jewel. Tila natatakot sa isasagot ng matanda. Napabuntong hininga si Doña Esmeralda at lumapit pa. Kaya napaatras naman si Jewel sa labis na kaba. When my son was around, you were kind, sweet and thoughtful. But the moment he left, I saw a different side of you. I saw how you treated Nina, how you looked down on those beneath you, how your kindness was only a mask when you had something to gain. That is not the kind of woman I want for my son. Nanlamig ang katawan ni Jewel. I don't know what you think you saw. Tangka ni Jewel na idepensa ang sarili. Pilit na pinapanatili ang kalmado niyang boses. Sapat na nakita ng dalawang mata ko, Jewel. But you don't know me, Manang. You don't even know everything I've been through. No, I don't. Amin ang matanda. But what I do know is that my son deserves someone who will love him for who he is, and not for what he can offer. Someone who is honest. Someone who is kind and even when no one is watching. Mahigpit na kinagat ni Jewel ang labi. Ramdam niyang mabilis sa tibok ng kanyang puso. And you've already decided, haven't you? Mapait na sabi ni Jewel. You've already judged me. I don't have to decide anything. Sagot ni Doña Esmeralda ng walang alinlangan. You've already shown me exactly who you are. Gusto ni Jewel na sumigaw, magwala. Pero alam niyang kung gagawin niya yon, lalo lang siyang mapapahamak. Sa halip ay pinilit niyang huminga ng malalim. Pilit na pinapanatili ang kaniyang composure. Ngunit sa loob ni Jewel, unti-unting nilukob na siya ng takot. Kung napagdesisyon na ni Doña Esmeralda, ano ang magiging epekto nito sa relasyon nila ni Don? Makikinig ba ito sa ina? Mawawasak ba ang lahat ng pinaghirapan niya? Hindi siya papayag. Hindi niya hahayaang sirain ni Doña Esmeralda ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi ngayon. Hindi ko hahayaan na matuloy ang kasal ninyo ni Don. Hindi ko hahayaan ang isang kagaya mo makasama ng anak ko sa habang buhay. Hindi kita tanggap para sa kanya. At may sapat akong dahilan doon. Ngayon pa lang, gusto kong layuan mo na siya. Layuan mo na ang anak ko. Dahil ang kagaya mo'y hindi na babagay sa pamilyang Montenegro. Nagpanting ang tenga ni Jewel sa sinabi ni Doña Esmeralda. Hindi niya matanggap ang panghuhusga ng matanda. Kaya hindi siya nagkatubiling sumagot. You're wrong about me, maring sabi ni Jewel. Puno ng hinanakit ang boses. You don't know everything. You only saw what you wanted to see. You think I'm some selfish woman just because Enough, Jewel. Matigas na putol ni Doña Esmeralda. Hindi na ito nag-aksaya ng oras sa pakikinig. I have no time for excuses. Nakita ko kung ano nakita ko. Narinig ko kung ano ang narinig ko.
Alam kong niloloko mo ang anak ko at may lihim kang relasyon kay Alfred, ang kalaban ni Don sa negosyo. At alam ko rin ang totoo na hindi ikaw ang tunay na kidney donor ni Donna. At ang lahat ng ito ay palabas at kasinungalingan mo lamang. Napasinghap si Jewel sa tila pagkadismaya ng matanda. You don't even want to hear me out? Tanong ni Jewel. Nanginginig ang boses sa halo-halong emosyon. I have seen enough. Diretso ang sagot ng Donya. At hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa isang taong hindi marunong tanggapin ang kanyang sariling pagkakamali. Napapikit si Jewel, pinipigilan ang kanyang frustration. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, isang marangyang limousine ang huminto sa harapan ng mansyon at lahat ay napalingon doon. Isang uniformed chauffeur ang bumaba at binuksan ang pinto para kay Doña Esmeralda. What the? Hindi naman makapaniwala si Jewel. At ang mas lalong ikinagulat niya ay nang tumingin si Doña Esmeralda kay Nina. Come, Nina. Anyaya nito sa dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Jewel. Wait, what? Why are you taking her with you? Hindi naman ito sinagot ni Doña. Bagkos ay naglakad ito papunta sa limousine. Nagatubili man si Nina na patingin ito kay Jewel bago tuluyang sumunod sa matanda. Naramdaman ni Jewel ang malamig na pangamba sa kanyang dibdib. What's going on here? Bulong ni Jewel sa sarili. Why would she take Nina? What is she planning? Habang unti-unting umaandar ang limousine, hindi mapakali si Jewel. Hindi niya gusto ang pakiramdam na parang unti-unti nang nawawala sa kanyang kontrol ang lahat. Habang nakatulala si Jewel sa papalayong limousine, narinig niya ang isang malutong na tawa mula sa likuran. Damn, Jewel! Isa sa mga kaibigan ni Don ang umiling habang nakapamulsa. That was so bad. Natauhan si Jewel at mabilis na lumingon. Excuse me? Matalim niyang tanong. You heard me? Sagot na Josh na nakataas ang kilay. You had everything. Don, his trust, his love, his future, pero anong ginawa mo? You played your cards wrong. And now, you lost. You really thought you could fool everyone? Sabat pa ng isa pang kaibigan ni Don. Si Will, sabay ayos ang suot nitong salamin. You lied about something so big, and now the truth is out. Did you really think this wouldn't come back to you? Nagsimula na mag-init ang pakiramdam ni Jewel. You don't understand, sigaw niya. You don't know what I had to go through? Oh, please, Jewel. Isang babae ang nag-cross sa mga braso. Punong-puno ng pangungutya ang ekspresyon. Sinabi na ni Doña Esmeralda ang lahat. She saw how you treated the poor Nina. You acted like you were above everyone. Like you were untouchable. Pero guess what? The one person you thought was beneath you just walked away with Dawn's mother. And now, dagdag pa ni Michael, nakangiti ng may bahid na pang-iinsulto. It's just a matter of time before Dawn finds out everything you did. So if I were you, I'd start preparing for the inevitable. What are you saying? Nalilisik ang mga mata ni Jewel. Nagkatinginan ng mga kaibigan ni Don at halos sabay-sabay silang tumawa bago isa sa kanilang lumapit at marahang bumulong sa kanya. You're screwed, sweetheart. Tumingin sila sa kanya na may halong awa at pang-iinsulto bago isa-isang naglakad palayo at iniwan siya roon. Maging ang mga kaibigan ni Jewel ay wala na ring nagawa para tulungan siya dahil alam nila na tama ang mga kaibigan ni Don. Naiwan si Jewel, nakatayo at nakakuyom ang kamao at kumakabog ang dibdib. Hindi niya alam kung paano haharapin ang susunod na mangyayari. Pero alam ni Jewel na hindi siya papayag na basta-basta na lang siyang matalo. Samantala, habang patuloy sa pag-andar ang limousine, hindi na mapigilan ni Nina ang kanyang pagtataka. Kanina pa siya tahimik na nakatingin sa labas ng bintana, pero sa dami ng nangyari, hindi niya na kinaya ang hindi magtanong. Ma'am, ano po bang nangyayari? Tanong ni Nina,
May halong kaba at pag-aalinlangan sa boses. Bakit niyo po ako sinama? At sino po ba talaga kayo? Napatingin sa kanya si Doña Esmeralda. Sa unang pagkakataon, nakita ni Nina ang isang mahinahong ngiti sa labi ng matanda. Tila ba natutuwa ito sa nangyari kanina? I think it's time you know the truth, Nina. Sagot ni Doña. I am Esmeralda Montenegro, and I am Don's mother. Nanlaki ang mga mata ni Nina. Totoo ang sinabi nila? Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Kayo po ang mama ni Sir Don? Pero akala ko po. I let Jewel believe that I was just a simple housemaid. Putol ng Donya sa kanya. Napag-usapan namin ng anak ko ang tungkol sa plano kong magpanggap. Gusto kong makita kung ano ang tunay niyang ugali. Gusto kong malaman kung talaga bang karapat dapat siyang mapangasawa ng anak ko. Mas lalong naguluhan si Nina. Pero, bakit po ako? Bakit niyo po ako sinama? May kasalanan din po ba akong nagawa? Napabuntong hininga si Donya at sandaling tumingin sa harapan bago bumaling ulit kay Nina. Dahil alam ko na ang totoo. Sagot nito at seryoso na ang tono. Ikaw ang totoong nagligtas sa buhay ng anak ko. Ikaw ang totoong nag-donate ng kidney kay Don noon at hindi si Jewel. Mahinahong paliwanag ni Donya. Matagal ko nang pinagdududahan ng babaeng yun. Pero nang makita akong tahi sa tiyan mo at nang sabihin mo sa akin ang totoo, nakumpirma ko na ang lahat. Hindi agad nakapagsalita si Nina. Ano pong balak niyo ngayon? Mahinang tanong niya. Don is on his way home, sagot niya. At oras na para malaman niya ang buong katotohanan. Pagdating ng limousine sa malawak at hingranding bahay ng Donya, bumaba si Nina ng may kaba sa dibdib. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Mula sa pagbubunyag ng Donya hanggang sa pag-uwi ni Don sa Pilipinas. Pagkapasok nila sa loob, sakto namang naroon na si Don. Nakatayo ito sa gitna ng maluwag na sala. Nang makita siya nito, tila ba nag-freeze ito. At sa loob ng ilang segundo, wala itong nasabi. Si Doña Esmeralda ang bumasag ng katahimikan. Don, she's here. Mahinahon na tawag ng Donya sa anak. Dahilan upang lumipat ang atensyon nito sa Donya. Nandito na ang taong matagal mong hinahanap. Si Nina. She is your real savior. Nanatili naman na walang imek si Nina. Nakatingin lamang siya sa binata na ang mga matay na puno ng emosyon. So, it's you. Saad ng binata. Dahan-dahan naman siyang tumango. Opo. All this time you were just nearby? Mahinang boses ni Don. Halos pabulong na. Mariin naman na napalunok si Nina. Her hands clasped together as she nodded. Don let out a breathless chuckle. Napapailing din ito. I searched for you for years. I wanted to find the person who saved me. I wanted to thank them. To know why they did it. And yet you were right here. Right in front of me. Inakala ako na si Jewel ang taong yun. Hindi ko lubos akalain ikaw pala. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin ikaw pala yun? At hindi ang pinsan mo? His eyes softened as he looked at her, as if seeing her in a completely different light. The realization hit him harder than he expected. This woman, the same one he barely noticed before, had given him the greatest gift of all, his life. Nag-alinlangan si Nina bago nagsalita. Pasensya na po kung nagawa ko pong ilihim sa inyo ang totoo. At hinayaan ko si Jewel na paniwalain ko siya na siya yun. Gusto ko rin na sabihin sa iyo ang totoo. Subalit nagtakot at nag-alangan ako. Baka hindi mo ako paniwalaan at baka magalit din sa akin si Jewel. Marami pang nais sabihin si Nina, subalit hindi natuloy dahil mabilis na tumayo ang binata. Then Dawn crossed the distance between them, pulling her into a tight embrace na para bang kay tagal nga nitong hiniling na mayakap siya nito. Siya na totoong tumulong dito.
Natigilan naman si Nina. Nabigla siya sa ginawa ng binata. Her hands frozen in mid-air before slowly resting against his back. Naramdaman ni Nina ang tibok ng puso nito. It was strong, steady, and alive. "Thank you," bulong ni Don. Punong-puno ng emosyon ang tinig nito. "Thank you for saving me, Nina. I don't even know how to put into words how grateful I am." He pulled away just enough to look into her eyes. "I owe you everything." Napakurap si Nina. Unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "You don't owe me anything, sir. Binayaran niya rin man po ang ginawa ko noon. Nang dahil nga po sa inyo, nabayaran ko ang hospital bill ni Mama at ang utang namin dahil sa pagkaka-hospital din ng aking ama nung nabubuhay pa siya." Ngumiti si Don at umiling ito ng bahagya. "No, Nina. You did more than that. You gave me a second chance at life. And I won't ever forget that." Sa kabilang banda naman ay pinapanood ni Doña Esmeralda ang dalawa. May maliit na ngiti sa kanyang labi at ang kanyang puso ay punong-puno ng galak. She had made the right decision. Ngayon nga, her son finally knew the truth. The person who truly mattered was standing right beside him all along. "Now that we know the truth, Nina," seryosong panimula ni Doña Esmeralda habang nakatingin ng diretso kay Nina. "We won't just stand by and do nothing, Nina. We will help you take back what is rightfully yours." Nagulat si Nina sa sinabi nito at agad na umiling. "Hindi na po, Doña. Hindi yun na po kailangan na gawin yan. Marami na po kayo mga naitulong sa akin noon. Sobra-sobra na po iyan. Maybe for you, but not for us." Don's voice was firm as he looked at her. "You and your family lost everything because of Jewel's family. That's not fair, Nina. And now that we know the truth, we won't let them get away with it." "Don is right," dagdag pa ng Donya. "You have suffered enough. Your father worked hard for what he built, and it was taken from you at your lowest point. That is not justice. And whether you like it or not, we are going to help you get it back." Mariin na napalunok si Nina. "Pero, no buts," putol naman ni Don. "And it's not just about that. Your mother needs treatment, doesn't she? We'll make sure she gets the best medical care available. You don't have to worry about anything." Napakuyom ang kamay ni Nina sa kanyang magkabilang gilid at nangilid din ang luha sa kanyang mga mata. Masayang puso niya pero aaminin niya rin na hindi siya sanay na may ibang taong tumutulong sa kanya, lalo na sa ganitong paraan. "Pero hindi niyo po kailangan na gawin yon. Nakakahiya po sa inyo." Mahina ang boses niya. Ngunit kumiti lang si Don at inabot ang kanyang kamay. "We're doing this because we want to. You saved my life, Nina. Now let us help you rebuild yours." Nagkatinginan sila ni Doña Esmeralda na marahan naman na tumango sa kanya bilang pagsang-ayon sa sinabi ng anak. At tinanggap niya ang alok na tulong ng mga ito. Samantala, matapos makausap ni Don si Nina, nagpasya siyang kausapin na rin si Jewel para matapos na ang lahat ng ito. Napagpasyahan na rin ni Don na hindi na nila itutuloy ang pagpapakasal dahil hindi niya rin naman kaya makasama habang buhay ang isang tao na ilang beses nang niloko at nilinlang siya. Aaminin ni Don, may kung anong parte sa kanya na nagsisisi dahil hindi agad siya naniwala sa kanyang ina. Ngunit ang mas mahalaga ngayon ay nalaman niya na kung ano ang totoo. Pagpasok ni Don sa loob ng mansyon na tinitirhan nila noon ni Jewel, tahimik ang buong paligid. Nakita niya nakaupo si Jewel sa sala, halatang hindi ito mapakali. Nang makita siya ng babae, agad itong tumayo at sinulubong siya ng pilit ng ngiti. "Don, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba babalik ka pa bukas?" Tanong ni Jewel, pilit na hinahawakan ng kanyang braso. Marahang umatras si Don. Iniiwasan ang hawak nito. "Kailangan natin mag-usap." Napakunot ang noon ni Jewel sa tono ng boses niya. "Don, what's wrong? You seem different.
Napapuntang hininga naman si Don bago siya tumingin ng diretso sa mga mata ng babae. What's wrong? Everything, Jewel. Everything about us is wrong. Natahimik naman si Jewel. Halatang hindi inaasahan ng mga salitang yon. Don, anong ibig mo sabihin? I want to end things with you. Diretsong sabi ni Don. Nanlaki ang mga mata ni Jewel. No, you don't mean that. Galit ka lang siguro. Dahil ba to sa mama mo? Pinaniwala ka ba niyang hindi ako mabuting fiancé? Umiling si Don. Hindi to tungkol kay mama. Tungkol to sa'yo, Jewel. You fooled me. You made me believe in all your lies. I gave you my trust, my love, pero hindi mo kailanman yan pinahalagahan. Nagsimula nang mangilid ang luha sa mga mata ni Jewel. Don, please, huwag mo tong gawin. Mahal natin ang isa't isa, hindi ba? Engaged tayo. Mapait na tumawa si Don. Engaged? Sa tingin mo, gusto pa kitang pakasalan matapos ang lahat ng nalaman ko? Hindi mo na ba ako kayang patawarin? Hindi mo na ba ako kayang bigyan ng isa pang pagkakataon para makabawi sa'yo? Mahinang sabi ni Jewel. Pilit na kumakapit sa pag-asang maaayos pa nila ang lahat. Tumango si Don. Pinatawad kita. Pero gusto kong mawala ka na sa buhay ko. Doon na bumagsak ang luha ni Jewel. Ginawa ko lang naman ang lahat ng to para sa atin Para sa kinabukasan natin. Don, hindi mo ba ako naiintindihan? Ikaw ang hindi nakakaintindi, Jewel. Pinili mo magsinungaling at lokohin ako. Hindi ko gustong makasama sa buhay ang isang kagaya mo. Nanginig ang mga kamay ni Jewel sa desperasyon. Kung ganon, what about Nina? Kinuha niya sa akin ang mommy mo. I need my maid. Humakbang palapit si Don. Ang malamig na titing niya ay sapat na para mapa-address si Jewel. She's no longer your maid. Hindi ko hahayaan na bumalik siya sa'yo. At hindi ko rin hahayaan na makuha mo siya sa akin. You can't have her. Ako nang bahala kay Nina. Ayusin mo na lang ang buhay mo. Jewel felt her heart pounding as she watched Don turn his back on her. Desperation clawed at her chest, and before she could think, she reached out and grabbed his wrist. Don, please, let's talk about this, she pleaded, her voice breaking. We can fix this. I know I made mistakes, but I did it because I love you. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Don bago pumihit at hinarap muli ang dalaga. Love? Pag-uulit ni Don. His voice eerily calm. Is that what you call it, Jewel? Deception? Manipulation? Taking credit for something you didn't do? Nahulog ang luha mula sa mga mata ni Jewel na tuloy-tuloy na umaagos sa pisngi nito. No, I never meant to hurt you. I was just scared, Don. I knew you wouldn't look at me the same the way you found out the truth. Nagtiimbagang si Don. You're right. I wouldn't. And now that I know everything, I never will. Humakbang si Jewel palapit sa binata. Kitang-kita sa kilos niyang desperada na siya ngayon. But I do love you. Everything I did for us. I wanted to be the woman who saved you. The one you'd always be grateful for. I wanted to secure a future, Don. Doesn't that count for something? Don scoffed and shook his head. Love doesn't work that way, Jewel. You don't build a relationship on lies and expect it to last. You didn't do this for us. You did this for yourself. To make yourself look good in my eyes. No, please. Jewel reached for him again, but Don took a step back. It's over, Jewel. Mariin na sabi niya. I don't want to fix this. I don't want you in my life anymore. Jewel's knees nearly gave out as she clutched her chest. Don, don't do this. I can change. I'll make it up to you, I swear.
Marahas na paghinga ang ginawa ni Don. Tiningnan niya si Jewel. Ang babaeng dati ay hinangaan niya at natutunan niya rin sanang mahalin. This time, ang mga mata niya ay puno ng disappointment at exhaustion. It's too late. You can't undo what you did. You stole someone else's sacrifice, someone else's kindness, and made it your own. And for what? To keep me? To manipulate me into loving you? Jewel sobbed, shaking her head frantically. But I do love you, Dawn. I do. Dawn's gaze softened slightly, but not with affection. Only pity. Maybe you do, he admitted. But it's not the kind of love I want. Jewel felt like the air had been knocked out of her lungs. Tumayo ng tuwid si Dawn, tsaka pinalitong sinabi na, Goodbye, Jewel. I hope one day you realize that love isn't about control or ownership. It's about honesty, trust, and respect. And you never gave me that. With that, he turned around and walked away, leaving Jewel standing there, broken and alone. Matapos ang nangyari, ginusto ni Dawn na makausap si Alfred. Ang sinasabing naging kalaguyo ni Jewel, may mga nais siyang linawin dito. At ngayon nga ay nasa opisina ni Dawn si Alfred, nakaupo sa tapat ng kanyang desk. Mukhang kumpiyansa pa rin kahit alam nitong hindi ito pinatawag para sa isang casual na usapan. Samantalang si Dawn nakasandal sa kanyang upuan. Matalim ang tingin na nakatuto kay Alfred. Ilang saglit ang lumipas bago siya nagsalita. At sa bawat salitang binitawan niya, ramdam ang bigat ng kanyang nalaman. I know everything, Alfred. Malamig na sabi ni Dawn. You planned with Jewel. How you both tried to fool me. You thought you could get away with it? Napangisi si Alfred. Nag-aakala ang maaari pa itong makalusot. Dawn, you misunderstood. No, I didn't. Putol na Dawn. Don't even try to deny it. I know what you did. How you made me believe in lies. You and Jewel. You played me. But it's over now. I'm warning you. Don't even think about making another move. Nagsalubong ang kilay ni Alfred, pero bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Jewel. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Alfred, aniya habang lumalapit ito sa lalaki. Don't turn your back on me. We're partners, remember? You promised. Pero bago pa matapos si Jewel ang sinasabi, itinaas si Alfred ang isang kamay upang pigilan ito. This is your mess, Jewel. You dragged me into this. And now, I'm out. Madiin ito ang sabi. I won't go down with you. Halos hindi naman makapaniwala si Jewel sa narinig. Ang sakit ng pagtataksil ay malinaw sa mga mata nito. Alfred, you're just going to abandon me like this? Napailing si Alfred. I have my own future to protect. Then protect it. Malamig na sabat ni Dawn. Because if either of you tries to mess up with me or Nina again, I swear you'll regret it. Tahimik na nakatayo si Jewel. Hindi makahanap ng isasagot. Kitang-kita nito sa mga mata ni Dawn na wala na itong ibang pagpipilian, kundi ang lumayo. We're done here. Dagdag pa ni Dawn. Get out. Wala na nagawa si Jewel kundi lumingon kay Alfred sa huling pagkakataon bago lumabas ang opisina. Ngunit imbes na habulan ni Alfred, nanatili itong nakaupo, tila iniisip kung paano rin ito ililigtas ang sarili. Samantalang lumipas ang mga araw at tulad ng pangako na mag-ina, hindi nga nila tinalikuran si Nina. Hindi nila siya binigo. Tinulungan siya ng mga ito hanggang sa wakas, nabawi niya na kung ano ay kanila talaga. Walang nagawa ang magulang ni Jewel kundi ibalik sa kanya ang nararapat sa kanya. Sa kabilang banda, mahinang umihip ang hangin habang marahang naglalakad si Nina patungo sa puntod ng kanyang ama. Bitbit niya ang isang bungkos ng puting rosas, ang paboritong bulaklak ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito.
Napakaraming alaalang bumalik sa kanya habang nakatitig sa pangalan ng ama niyang nakaukit sa lapida. Napapikit siya. Ninanamnamang katahimikan bago marahang lumuhod at inilapag ang mga bulaklak sa puntod. Hinaplos niya ang malamig na marmol, saka pumikit ng mariin. Finally, Dad, mahinang bulong niya. Tila may halong pangungulila at saya. Nabawi ko na kung ano talagang sa atin. Matagal ako nanahimik. Matagal kong tiniis ang lahat ng sakit at pang-aapi. Pero hindi ako sumuko. Alam kong hindi mo ako hanayaang mag-isa. Alam kong ginabayan mo ako sa bawat hakbang na ginawa ko. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata, pero pinilit niyang pinigilan. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng tagumpay. Kahit wala ka na, alam kong masaya ka ngayon. Alam kong ipinagmamalaki mo ako, Dad. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Ang araw na makakamit natin ang hustisya. Wala nang hahadlang sa atin. Wala na mag-aangkin ng dapat ay sa atin. Lahat ng pinagharapan mo, lahat ng pinundar mo, muli na nating maaangkin. Tumingala siya sa langit. Ninanamnam ang init ng araw sa kanyang mukha. Pahinga ka na, Dad. Hayaan mong ako naman ang magpatuloy sa lahat ng sinimulan mo. Hindi kita bibiguin. Pangako yan. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya bago tumayo. Isang huling haplos sa lapida at isang matamis na ngiti bago siya lumakad palayo. Dala ang kapanatagan sa puso. Bibisitahin niya na naman ang kanyang ina sa ospital. Pagpasok ni Nina sa kwarto ng kanyang ina, bumungad sa kanyang mahina nitong katawan. Ngunit sa kabila ng paghihina, bakas pa rin ang kagandahan sa mukha nito. Lalo pang lumambot ang puso niya nang makita ang bahagyang pangiti ng kanyang ina nang makita siya. Lumapit siya at maingat na naupo sa tabi ng kama. Hinawakan ang kamay nito at marahang pinisil. Mama, malamig niyang tawag. May magandang balita ako sa'yo. Napakurap ang kanyang ina. Tila hinihintay ang sasabihin niya. Sa wakas man, nabawi na natin ang lahat ng kinuha nila sa atin. Lahat ng nawala sa atin noon. Lahat ng pilit inagaw ng tito ko na ibalik na. Nangilid ang mga luha niya habang inihahayag ang balita. Pero sa pagkakataong to, iyon ay luha ng tuwa. Hindi ako nag-iisa, Ma. Tinulungan ako ni Doña Esmeralda at ni Sir Don. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko ito magagawa. Sobrang laki po ng utang na loob ko sa kanila dahil hindi nila ako iniwan sa laban na to. Unti-unting sumilay ang isang maliit ngunit matamis na ngiti sa labi ng kanyang ina. Kita sa mga mata nito ang labis sa kasiyahan at tila gumaan ang pakiramdam. Anak, mahina ngunit puno ng pagmamahal na bulong nito. Alam kong darating ang araw na to. Masaya ako. Alam ko na masaya rin ang iyong ama kung nasaan man siya ngayon. Nina couldn't help but smile as she gently wiped the tears that escaped her mother's eyes. Wala na tayong dapat ipag-alala, Ma. Hindi na natin kailangan na matakot. Lahat ng pangarap natin, lahat ng ninanais natin para sa pamilya natin, maaari na nating simulan ulit. Mas mahigpit niyang hinawakan ng kamay ng ina. Ipinaramdam nito ang init ng pagmamahal niya. Ngayon, Ma, ang tanging hiling ko lang ay bumuti ka na para magkasama na ulit tayo. Walang salitang lumabas sa bibig ng kanyang ina, ngunit isang maluha-luhang ngiti ang ibinigay nito kay Nina. Para kay Nina, sapat na yon. Sapat na upang malaman niyang sa kabila ng lahat, sa huli, sila pa rin ang nagwagi. At para nga tuluyan niyang makamtan ng kaligayahan, naisip niyang kausapin si Jewel para ipaalam dito kung ano nga ba ang nararamdaman niya. Sa isang tahimik na coffee shop, naupo si Nina at Don sa isang sulok habang hinihintay si Jewel. Ilang minuto lang lumipas, pumasok na si Jewel. Mabagal ang paglapit nito sa kanilang mesa. Baka sa mukha ang kaba at pag-aaranlangan. Nang tuluyan na itong makalapit sa table nila, hindi ito makatingin ng diretso kay Nina. Napalunok si Jewel. Tila ay hindi alam kung paano magsisimula. Ano? Bakit niyo ako pinatawag?
Mahina nitong tanong. Iniiwasang magtagpo ang tingin nila ni Nina. Tahimik na tinitigan lang ito ni Nina saglit bago itong umiti. Isang ngiting puno ng kabutihan at pagpapatawad. Jewel, gusto lang sana kitang makausap. Para saan? Nagtagumpay ka naman na, hindi ba? Kalmado na sinabi ni Nina kay Jewel na maupo ito, kaya naman tumalima si Jewel at naupo sa tapat nila. Alam ko may nangyari sa atin noon na hindi maganda. Marami tayong mga hindi na pagkasunduan at hindi kita pinapunta dito para sumbatan ka. Gusto kitang makita at makausap dahil gusto ko na magkaayos tayo. Lalong hindi nakatingin si Jewel. Halata ang guilt sa mukha, pero hindi ito kumibo at hinayaan na sabihin ni Nina kung ano ang nais itong sabihin. Huminga naman ng malalim si Nina bago muling nagsalita. Kahit pa may mga naging kasalanan ka sa akin noon, pinsan pa rin kita at mahal kita. Ayoko nang dalhin pa sa puso ko ang galit. Ayoko nang ipagpatuloy ang sigalot na to. Gusto ko nakalimutan natin ang lahat ng nangyari noon. Napatingin si Jewel sa kanya, baka sa mukha ang gulat at pagtataka. Pinapatawad na kita, Jewel. Malambing na sabi ni Nina. Nanlaki naman ang mga mata ni Jewel. Tila hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Ano? Pinapatawad mo na ako? Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko sa'yo? Mahina ngunit nanginginig ang boses na tanong ni Jewel. Maging si Dawn na nasa tabi ni Nina ay nagulat din. Napatingin ito kay Nina. Tila hinihintay din ang paliwanag. Muling umiti naman si Nina at marahang tumango. Oo, Jewel. Pinapatawad na kita. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan mo sa akin, pinsan pa rin kita. Mahal kita. At siguro nga, ang pag-ibig at pagpapatawad ang sagot sa lahat. Nagtagpo ang tingin nila ni Jewel. Nakita ni Nina ang hiya sa mga mata nito. Alam kong nagkamali ka, pero alam ko rin may dahilan ka. Hindi ko kailangang manatili sa galit habang buhay. When we choose to forgive and give another chance, we don't just heal others. We heal ourselves too. Ibinalik nito ang kapayapaan na matagal mong inisip na nawala. Natahimik si Jewel. Hindi nito alam kung ano ang sasabihin. Kita sa mga mata nito ang halo-halong emosyon. Guilt, ginhawa, at lungkot. Pinili kong bitawan ang bigat ng nakaraan dahil yon ang pinakamainam na gawin. Much like a bird cannot fly with heavy chains, I cannot truly thrive while holding on to unnecessary burdens. Dagdag pa ni Nina. Napayuko naman si Jewel, nangingilid ang luha. Nina, hindi ko inakalang magagawa mo akong patawarin. Hinawakan ni Nina ang kamay nito at marahang pinisel. Tayo lang magpapasya kung paano natin haharapin ang bukas, Jewel. Pwede tayong manatili sa galit o pwede nating piliin ang pagpapatawad at kapayapaan. At pinili ko ang pangalawa. Hindi na napigilan ni Jewel ang pagpatak ng mga luha niya. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Napangiti na lamang si Dawn habang tahimik na nakikinig. Sa loob-loob ni Dawn, humahanga siya sa kabaitan at lawak ng pangunawa ni Nina. Sa mga sandaling yon, tila may bagong simulang nabuo sa pagitan nilang tatlo. Isang bagong pag-asa na sa kabila ng lahat, may mga sugat na kayang hilumin ng pagmamahal at pagpapatawad. Matapos ang lahat ng yon, napag-usapan ni Doña Esmeralda at Nina na mag-unwind sila kasi nakaka-stress daw ang nagdaang araw. Suportado naman ni Don ang mga ito. At ngayon, sa isang tahimik at maaliwalas na park, masaya nag-uusap sina Doña Esmeralda at Nina sa isang bench sa ilalim ng punong kahoy. Kitang-kita sa mukha ng Doña ang kasiyahan, habang si Nina naman ay magiliw na nakikinig at sumasagot sa usapan nila. Mula sa gilid, tahimik lamang si Don. Nakaupo ito sa tabi nila. Pinagmamasdan ng dalawang babae habang sumisip-sip sa malamig niyang inumin. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang lumapit kay Nina ang isang maliit na batang babae na may hawak na pulang lobo.
Maigpit itong nakahawak sa tali ng lobo. Pero halatang nag-aalangan. Ate, pwede mo ba akong tulungan? Anang bata. Tinitingala si Nina na may inosenteng mga mata. Mabilis na mangumiti si Nina at marahang lumuhod sa harapan ng bata. Anong problema, bata? Tanong nito nang may lambing. Gusto ko po sanang paliparin to. Sabay pakita ng bata sa hawak na lobo. Pero natatakot akong bitawan. Natawa si Nina tinulungan ng bata na dahan-dahang bitawan ng lobo. Lumipad ito sa ere at unti-unting lumutang pataas. Sa bawat pag-angat nito sa langit, nagniningning ang mga mata ng bata. Tila ba nasaksihan nito ang pinakamagandang bagay sa mundo. Wow, ang taas! Tuwang-tuwang sigaw ng bata. Palakpak pa ito habang sinusundan ng tingin ang lumilipad na lobo. Nina, still kneeling, laughed heartily. Ang ganda, diba? Don, who had been quietly observing, found himself staring at Nina. Something about the way she smiled, the way she laughed so genuinely, it was different. Nakakagaan ang pakiramdam. His heart thudded unexpectedly, fast and strong. Parang may bumangga sa kanya ng marahan, pero sapat para matauhan. It was strange. This warmth, this quiet longing he hadn't noticed before. At doon niya naisip, maybe, just maybe, falling in love wasn't such a bad thing after all. Especially if it meant falling for someone like Nina. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!